tayo'y nagkita-kita na naman upang gawin ang isang misyon na tila para akong dumaan sa butas ng karayom dahil nabutas din di umano ang aking bulsa. At ito ang dahilan kung bakit kami pupunta ng Taiwan, sa kadahilan na ang batang ito ay gusto niya raw makita di umano ang kanyang ina. At para di umano matupad ang kanyang kahilingan, hinanap namin na 7 Dragon Balls upang magkapera, makabiyahe, makasakay sa eroplano at makita ng tuluyan ng nanay niya. At sa mga oras na yan, pasakay na nga kami ng eroplano na tila nag-iba ang aking pakiramdam, nanlalamig, tumatayo ang balahibo, indikasyon na ako ay natatae. Bakas sa mukha ang pagkalito, pagkahilo, pagkabaligtad ng sikmura, at habang kami ay nasa taas ng 30,000 feet at may bilis na 400 km per hour, hindi ko maiwasang mag-isip kung makakaligtas ba ako kapag ito ay bumulusok. At ayan na nga, nakarating na nga kami sa Taiwan. Indikasyon na malapit na makadaupang palad ng batang si Pinggoy ang kanyang ina. At ayan na nga, nandito na nga kami sa lobby kung saan naghihintay na lang kami ng sundo mula sa puso. At dumating na nga ang aming sundo, balit hindi ko na nakunan. At ayan, nakapila kami sa laro kung saan wala akong maintindihan. At sinubukan na nila ang maglaro, subalit hindi pa rin nila maintindihan kung paano ang konsepto. At wala! Kita, talo. Baka sa mukha ang dismaya ng bata na to. At sumubok naman si Madam upang manalo, magwagi, magkampyon, makakuha na maraming limpak-limpak na pera. At pero, ayan ang naging resulta. Bokya! Hindi namin maintindihan ang potarages na laro na yan, kaya napagdesisyonan na namin na lumabas na lamang. At ayan na nga, binabagtas na nga namin ang NLEX, SCTEX, TIPLEX. Hindi, joke lang. At nakarating na nga kami sa aming tutuluyan na sa di kalayuan ay merong tindahan na puro produkto lamang ng Pilipino ang inyong mabibili. At nakarating na nga kami sa aming destinasyon at wala kaming ginawa kundi magpahinga lamang ng ilang minuto dahil ayaw namin masayak ang unang araw namin dito. At ayan na nga, nag-umpisa nang maglakad-lakad ang ating mga bida, ang ating mga tita, ang ating mga ate, bata, kuya, potarages, ang lamig. At sa mga oras na yan, napagdesisyon ng ating mga bida na sumakay ng tren. Subalit, meron akong nadaanan na isang ilog, estero, hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero potarages, hitik na hitik sa tilapia. Tignan nyo naman, ang lalaki, di ba? Sarap tumambay dyan with ihaw. At ayan na nga, nakabili na nga kami ng ticket. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta dahil hindi ko mabanggit ang nakasulat dyan. At sa mga oras na yan, hindi ko alam kung paano yan itatapat, saan itatapat. Buti na lang merong special child na Taiwanese na lumapit sa amin at tinuro. At ito na yata ang unang first time ko na makakasakay ng tren bukod sa aking panaginip.
At ayan na nga, umandar na nga ang ating tren sa bilis na 1,000 km per hour. Potara guys. At sa bilis ng ating biyahe sakay ng tren, nakarating kami sa isang lugar na hindi ko alam kung ano, at dahil hindi ko mabanggit ang mga nakasulat. At sumakay kami sa libreng bus, hindi dahil sa nagtitipid kami, dahil meron talagang libreng bus dito na masasakyan nyo paikot ng syudad. At nakarating na nga kami dito sa isang lugar na dinadayo ng mga turista. Hindi ko alam kung saan to. Panoorin nyo na lang. At isang bata ang umiling sa isa sa mga Dragon Ball na makabili siya ng sapatos dito sa Taiwan dahil wala siyang tigil kakaungot. At syempre, ngayon lang sila nagkita ng kanyang ina. At sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi ko namalayan na nakabayad na pala sa kanyang pinamili si Madam. 1,000. Hi. Ay. At sabi ni ate na Taiwanese, eto na po ang inyong pinamili. Salamat, come again. Sabi ko, come again mo mukha mo. At sa dami na pinamili, kami ay ginutom, nakagulang pa ng 2 tempura. At libre ang 2 tempura na yan kasi hindi ko alam bakit. Nagreklamo yata ako, hindi nila ako maintindihan. Kaya binigyan na lang nila ako ng tempura. At muli na namang nag-add to cart ang 2. Subalit ako ay taga-video lamang sa kanila. At ayan na nga, bumalasa na nga ng 3,000 na parang walang nangyari. I-convert nyo na lang sa peso ang 3,000 na yon. At sa mga oras na yan, sumasakit na ang aking mga paa, ang aking mga ulo, ang aking palikpik, at pati na rin ang bulsa. At sa mga oras na yan, nag-aantay na naman kami ng libreng bus upang makatipid. Kung saan kami bumaba o sumakay kanina ay doon din kami ibababa. At pagbaba namin ng tren, napadaan kami sa isang food bazaar. Hindi ko alam kung tama ba ang sinabi kong yon, pero puro pagkain kasi ang tinda rito. At yun nga lang, sasalubong sa'yo ang iba-ibang amoy, nakakasulasok. Pero pagkain yon, hindi lang tayo sanay siguro sa mga pagkain nila. At sa wakas, kami ay pauwi na. Tapos na ang unang araw namin dito sa Taiwan. Abangan nyo na lang ang ikalawang araw, ikatlo, ika-4. Maraming salamat sa inyo ang panunood sa walang kwentang video ito. Bye-bye!